Sa malaking kagalakan para sa akin ang patuloy na tumayo sa katawan sa harapan ng mga ginagamit ng Panginoon sa bayan ito. It's my joy to meet all of you, to serve you, because I love you so much. Ipinanan ko dito lang, lola ko, dito nang ibubuo ang aming lahat. Dito ako sinilang sa bayan ito. And it's my only desire na makita ang bayan ito ay nagkakaroon. And I want to thank the Lord sa buhay niyo po kami sa inyong pamilya. Because I believe you're here because it's your way of telling the people, Lord, we will support your work. And I believe na habang sumasama ka sa part na ginagawa ng Panginoon, God will surely bless and protect your entire family. I believe that's what's happening right now in your life. It's just the beginning of a new dream that God will do unto your life. Salamat po sa inyo. Pwede yung palagpakan natin muli ang ating Panginoon. Yung palagpak para sa ating we want to thank the Lord sa buhay ng mga pastor. Maraming sa buhay ng mga pastor. We want to thank the Lord sa buhay ni Mayor. But we want to thank the Lord for His name. Isang palagpak ko. Yung palagpak para sa Lord of Lords and Kings of Kings. This is our joy na tayo ay ginamit ng Panginoon at ginamit niya tayo to be a part of what He is doing. Kung hindi man tayo sumama sa Kanya, patuloy pa rin siyang may gagamitin. But we want to thank the Lord that siya ang nagbigay sa atin ng pananampalataya upang maging kabahagi sa malaking ginagawa niya. I believe that everything begins with the Word. No? And the Word of God creates dream to a person who received the Word. This is a part of God's dream. Nag-manifest ito because someone dreamed the dream of God. Merong nakatanggap. Hindi lahat ng pangarap na ibinibigay ng Diyos ay pinaniniwalaan ng tao. Hindi nangangulugan na galit ng taong iyon, kundi wala pa lang doon ang ganoong understanding. Ang revelation na ibinibigay ng Diyos sa tao at ang mga tao naman susuporta at mag-a-against ay magpapatunay kung totoo ang dream na iyon. And we want to thank the Lord. Ano man ang nangyari na ganap, that's our past, but the Word is manifested. It's part of God's dream. At nakakasalamat tayo dahil tayo pasimula ng isang magandang regalo ng Panginoon sa bayan ito. Para sa ano kasi ang ibig sabihin ng Imus, I-M-U-S, I am your servant, Lord Jesus Christ. So in Imus, there's no master. In Imus, there's only one master. The King of Kings and the Lord of Lords. And we want to thank the Lord dahil sa salita niya, mayroong liwanag, mayroong pangarap na nalilikha. At salamat sa Panginoon, we want, God says in His Word, give honor to whom honor is due. We want to thank the Lord sa buhay ni Pastor Nilo Canson at sa grupo na nanguna upang hakbangan ang pangarap na ito. We want to thank the Lord for the life. And it is Pastor Nilo. Yes, Pastor Nilo. Thank you po, Panginoon, sa inyo. I know it's not easy, but you still go on with God's strength. Salamat po. Salamat sa ating mga pastor na nagsama-sama upang patuloy hakbangan at sumama sa dream na ito na inilagay ng Panginoon. Yung maliliit natin investment, it revealed the goodness of God. Maaaring maliit man ang ating portion, pero nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa maliit na bagay na ating pinagsasama-sama, nakikita ang kapangyarihan ng malaking Diyos na siya gumagalaw at kumikilos. So today, I want all of us to, I believe and I declare that this is only the beginning. I believe that greater things are going to happen as we align ourselves with God's Word. Nais ko pasimulan ito sa word ng Isaiah 43 verse 19. This is a beautiful word because when you go with God, new things always appear. Ay hindi maging stagnant ang buhay mo. Hindi maging stagnant ang pamilya mo. Hindi maging stagnant ang hakbangin mo. Hindi maging stagnant ang family mo. You're going to grow, to expand. And I believe this is the beginning of God's acceleration in your life, in your family, and in your ministry. Growth is going to be manifested in your life. Sabi sa salitang pa Isaiah 43 verse 19, behold, I am doing a new thing. I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it?
After mahabang panahon na servants of God, merong new thing na lumabas. Ang promise na. It's a new thing that binds us together. May nanalangin, may nagkaloob. Maliliit ang porsyento. Pero that's how beautiful the body of Christ is. Hindi ka man nakikita ka, ikaw ay nasa isang tabi, ikaw umakit sa bubong, ano man na yung ginagawa. Ikaw yung nagwawalis, ikaw yung nag-ayos ng mga, ikaw ang nagpasimula. Any part na ginawa mo, isa lang ang nais mo, maparangalan ng ulo. It's not because of us, it's because of Him. Kaya sa ating lahat na andito ngayon, magandang araw po sa ating lahat. Masarap sa buhay niya. I believe that today is just not an ordinary day. Hindi lang ito celebration, isang bagong building. Today is a testimony of God's faithfulness. May mga tao nag-pray, may mga tao nagbigay, may mga tao nag-sacrifice, may mga taong gumalaw at kumilos, may mga taong naniwala sa pangitain. At ngayon, nakatayo tayo sa harap ng ebidensya na gumagalaw ang Diyos sa gawain ng SOG. Walang isang tao, pero mayroong isang Diyos. Merong ang Diyos na yon, siyang ulo, at mayroon siyang isang katawang nagpapangsyon ng sama-sama upang makita ang malaking ginagawa ng ulo niyon. Ang lahat ay para sa kanyang kalwalhatian. Gusto ko din namin, naniniwala ako na hindi gumagalaw ang Diyos dahil may building. Nagkaroon ng building dahil matagal nang gumagalaw ang Diyos. Ang building na ito ay resulta ng movement ni God. Sabi sa Isaiah 43 verse 19, "Behold, I am doing a new thing." Sabi mo sa tabi mo, bagong bagay. Sabi mo sa kanya, mukha mo ba nagbabago? Everything, when you stand before God, everything is changing. Tama ba yan? You are walking from glory to glory. You are growing. You are expanding. Everything. At sabi nga ni Pastor Troy, Chairman, no? But nag-accelerate ang kanyang buhay. I believe this is the beginning of God's acceleration. Everything will be accelerated. That's what His Word can do. Yung isang babae na pinuntahan niya, na walang makain, ang sabi ng propeta, "Nin ko lang ba, pakainin po na ako bago ka magluto ng para sa'yo." Last meal na namin to. Pero ginawa pa rin hinakbang at simula ng araw na yun, hindi na ubusan ng laman ang kanyang pamanggalan. Why? Because God is a living God. We are serving a living God. Mga kapatid, I believe with all my heart that this building is a sign that God is about to do something new in Amos. Hindi itong end ng journey. Ito ang simula ng mas malaking ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya today, habang dinedicate natin ang building ito, kailangan natin maunawaan, ano ba ang purpose ng building na ito para sa movement ng Diyos sa Amos? Because without understanding the purpose, we will be very busy in doing many things but not aligned with the purpose. I believe that when God allowed something, mayroong purpose ang bagay na yan. Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit ipinanganak? Bakit ipinanganak niya sa SOG ang pangarap na magkaroon ng lupa? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit inilagay ng Panginoon sa SOG ang pangarap na magkaroon ng building? Ito ba ay para bigyan ng karangalan ang SOG at sabihin, gumagawa kami ng kakaiba? Or it is because God has a purpose. And we should understand what that purpose is. So talata na ating pinasa, nais ko maunawaan ko ang Diyos kasi gumagawa ng bagong bagay. Mahalaga maunawaan natin what is the purpose of that new thing that God is allowing to my life. Ano ba ang layunin ng Diyos? Unang bagay na mas maunawaan po natin, this building must be a place of God's presence. It's a place where you can experience peace. Nagkukuha pa ako, habang sila'y gumagawa. Alam niyo, pinapanood ko lagi yung mga nilalagay niyo. Yung mga inilalagay, nanonood ko ba? Humingi pa ako ng pauman, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng meeting ay maatinan ko. But I want you to know that I love Amos so much and I pray for the people, for the works of God, for the workers of God in Amos.
Kayo mga taga-ibang bayan, pumunta kayo dito. I believe you're God's gift to our nation, to our land. You're God's gift. Pwede pakita, mo, katabi mo, sabi ng regalo ba ng Diyos? May mga regalo nagpapasama ng katawan, regalo pagkakis mama at yan mo. Pero ang katawan, katabi mo ngayon, hindi regalo magpapasama sa iyo. Ang regalo yan ay magpapaganda ng buhay mo. Ang regalo ng Diyos ay nagpapagaling, nagpapalakas, nagpapasigla. Kaya this building, I believe that this building must be a place of God's presence. When Solomon dedicated the temple, may nangyari na supernatural. Alam niyo, pag naando ng presence ng Panginoon, supernatural things happen. No? Pag nang pinuntahan ng Panginoon, hinawakan niya sa may ketong, supernatural, gumaling ang tao. Nakarinig po ako galing ako sa pagatian at ako saan madaming himala ang nangyayari, hindi kaya ipaliwanag ng siyensya. What's happening? Isang babae mismo ang nakausap ko, isang mag-asawa, nag-testimo sa akin, nagpapatuto sa akin, na siya ay sumasakit ng kanyang tiyan, nagpunta sila sa ospital, pero hindi malaman ng ospital sa pagatian kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Kaya pinapunta siya sa magaling, sa isang malaking sa Cebu, na kung saan andoon ang mga espesyalista, at siya nagpunta. At akala nila mga 2 to 3 days lang sila doon, at na-check up, nakita po, lumitaw, na kailangan tanggalin, operahan siya. Kailangan operahan tanggalin ang kanyang ovary. May sira na, mamamatay siya pag hindi ito ginawa. Sabi niya, ang sabi niya, before mag 10 days ko, kailangan operahan na kayo. Nagpunta na mga mag-asawa para magpa-check up, pero nangyari sa kanya, kailangan siyang operahan. Pero mag-asawa ito, they trust God, they believe in God, they call out to God, their life is, they live on a life of prayer, trusting God in what He's doing. Tumawag sila ng pastor, sinabi ng pastor niya, yan ang report nila, but we listen to the good report. Let's bring it before the Lord. Siya po ang pastor niya, isang doktor, tunay na doktor, hindi nagdo-doktor-doktoran, graduate na medicine, nagdoktor talagang ginamit ng Panginoon dahil sa kanyang ministry may patay na nabubuhay. Grabe ko nangyayari. At sinabihan sa kanya siya ng kanyang pastor, stay ka lang, mag-pray ka, after 3 days tatawag ulit ako sa iyo. So nanalangin silang mag-asawa, nanalangin din ng church sa at pagkatapos after 3 days, pa-check up ka na ulit. At nagpa-check up ulit. Same procedure ginawa sa kanya at napalundag ang doktor sa resulta. Ano sabi niya? Ano na nga? Meron bang umopera na sa iyo? Wala po. Bakit? Wala ni bakas. Bagong uterus ang inilagay sa iyo. May himala sa pangalan. But God's presence is there. And as we stay in God's presence, naniniwala pa ako something is going to happen. Kasi nang i-dedicate ang temple, the glory of the Lord built the temple. So the presence of God, imagine ninyo, hindi sila celebrate ng bagong building. Pinuno ng Diyos ang templo ng kanyang presensya. Because the greatest thing about the church building is not the structure. We want to thank the Lord for the wisdom. But the greatest thing in the building is the presence of God in that building. Because the presence transforms everything. Nagbabago. May isang istorya ako nabasa nakita tungkol sa dalawang iglesia. Sabi, pareho niya inatinan ng kanyang building, pareho ang church na yon, ang building na yon, pareho sila may building. Pero sabi na isang bisita, sa isang church na pinuntahan ko, maganda ang building pero walang buhay. Sa isang church naman, simple lang ang building pero ramdam mo ang presensya ng Diyos. I believe that if you come here with an expectation that God and believe in the word where there are 2 or 3 gathered together, I am there in the midst of them. So I believe you feel the presence of God. You worship the presence of God. You enjoy the presence of God. Mga kapatid, tandaan natin, mas mahalaga ang presensya ng Diyos kaysa ganda ng building. You can build the building, but if the presence of God is not there, it will be void and empty. Naniniwala pa ako ng praise na ito ay magiging house of prayer. Naniniwala ako na ang house na ito ay magiging house of worship. Naniniwala ako na ang house na ito ay magiging house of miracles. House of miracles. So when you enter this building, I believe something is going to happen. Nagpapasya po kami, tinapanood namin, hindi namin papaalam, napunta kami, dumaan kami din na asawa, tinitin ko, yan ang parangal ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Diyan ang presensya ng Diyos. Ang building na ito ay magiging makapangyarihan lamang kung ang presensya ng Diyos ang sentro ng lahat
ng ginagawa nito. When we're after the presence of God. But God's presence is not the only purpose of this house. This must also be a house for God's people. Kaya ka na andito because you're God's people. You are designed according to the image of God. Pag sumama ka sa presence of God, something's going to happen. Shensai mo and go sing, anyway, tarang mo, may light, jelly, gunship. Na-transform ako na makilala ko ang Panginoon. Yung batang palang palakad-lakad sa Malagasan noon, ay isang batang one day magsasalita ng Chinese. Isang batang titignan na walang mangyayari. Meron palang karga ang batang yun. Tignan mo katabi mo, kargado ba yan? Ang question natin pangalawa, maganda ba ang karga? Kasi kung anong karga mo, nakaka-apekto. But we want to thank the Lord dahil ang karga na katabi mo, magandang karga. Amen? This building must be a place of God's presence. Pangalawa, this building must be a place of transformation. Transformation. Ang building na ito ay hindi museum ng perfect people. Ang building na ito ay hospital para sa broken people. Amen? No? Kaya dito sa Amos, sa place na ito, may matuturuan ng Word of God. May lalago sa Word of God. May mababago ang buhay. May maiayos na pamilya. Sa pamamagitan ng building na ito, may mga taong madidiscover ang purpose niya sa buhay. May isang lalaki ako nakilala. Hindi maganda kanyang buhay, siyang adik. Nakapasok siya sa isang building na may mga Kristiyano nag-aawitan at sumasamba. Mga Kristiyano nagsasalita ng papayag salita ng Diyos. Ang batang ito ay pumasok, nakinig siya sa preaching, umiyak siya, nagbago ang buhay niya, nakita niya ang pag-ibig ng Panginoon, and years later, ginamit siya ng Panginoon. Ang batang tinutukoy ko ay ang tao na sa harap niya. Dahil sa ang feeling na napasok niya ay may presensya ng Diyos, nagdala ng transformation. For 28 years, hindi maganda ang aking buhay. But when I entered that building, something happened. And I want to thank the Lord sa buhay ni Pastor Joseph Jamboy. Siya ang unang ginamit sa akin ng Panginoon. And I want to honor Pastor Israel and Pastor Edgenet. Pastor Israel kasi ang unang nag-alaga sa akin. Hindi ko alam kung nandito siya. But I want... Thank you po. Thank you sa buhay niya. Sa panahon po na ang Malagasang ay salvage road, yung bitin ang ginagawa doon madalas may pinapatay. Pag may pumutok, alam na namin yon. May inihagis na naman. Pero alam niya, ang road na yon, tinadaanan ni Pastor Israel, nagbibisikleta siya. Dahil alam niya, mayroon isang taong kailangang alagaan. Hindi niya alam, ang inaalagaan niya ay gagamitin ng Panginoon. Hindi ko alam ang ginagawa niyo ngayon. Maaaring ginagawa mo, isang baka lang inaalagaan mo, pero hindi mo alam ang destiny ng tao. Naniniwala ka ba na may karga uli ang katabi mo? Kargaan niya. Because when the building became a place where God's presence is there, transformation will surely happen. I believe and declare that this place will be a house of transformation. Naniniwala ako sa building ito, may mga future pastor na tatawagin ng Diyos. Sa building na ito, may mga missionaries na ipapadala sa ibang lugar. Sa building ito, may mga young people na gagamitin ng Diyos powerfully. Ang building na ito ay maging training ground ng movement ng Diyos. Kaya sa building na ito, it's a place of transformation. Pangatlo, so una, this building must be a place of God's presence. This building must be a place of transformation. This building must be a place of God's mission. Mission is being birthed in this place. Ibinigay ng Panginoon sa SOG ang mission. Sabi niya, go and make disciple of all nations. So ang building na ito ay parang lighthouse. Ang lighthouse ay hindi ginawa para sa sarili nito, kundi para ilawan ng iba.
It shines its light para ilawan ang mga barko na nawawala sa dilim. Mga kapatid, naniniwala ako maraming tao sa paligid natin ang lost sa dilim ng buhay. This building must become a lighthouse in our community. So I believe God is saying to that today, from this house, souls will be saved, leaders will be raised, and revival will spread. Hindi lamang sa barangay na ito ang maabot, hindi lang sa city na ito, one day, ang movement ng Diyos mula sa building nito ay aabot sa ibang lugar at sa ibang bansa. So today, we dedicate this building to three things. We dedicate it for God's presence, we dedicate it for God's transformation, and we dedicate it for God's mission. But remember this, ang building ay ang church ay hindi ang building ng Diyos ay ikaw. We are the temple of God. So tayong lahat na andito, question ko, did we dedicate our hearts to God? Did we dedicate our lives to God's mission? Did we dedicate our future to God's calling? Because a building dedicated to God is powerful, but a people dedicated to God can change the world. So let's pray the prayer of dedication. Let's pray before the Lord. Sabihin natin ang bagay na ito. Let's pray. To the Lord, today, we dedicate this building to you. This building belongs to you. May your presence fill this place. May your word always be preached and shared here. May the lost find salvation here. May broken lives be restored here. Raise leader in this place. Send missionary from this place. Let revival begin in this place. We declare that this house will be used for your glory and for your movement. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. We thank the Lord for the word. Praise God.